So, ito guys, may mga opportunities na dadating, mga bagong opportunities, mga bagong transaction, mga bagong offer, guys, no, na maaaring magdala ng more blessings para sa inyo. Ito guys, I'm also sensing na kung magsara man yung negosyo nyo, mga kapiksi, parang meron ka pang other sources of income, no, so baka may mga side hustles ka, o kaya naman baka may ibang business ka pa, or baka naman meron kang trabaho, freelancing, ganyan, na parang masishift yung focus mo doon. Okay, and hello guys, hello Libra, money come to me. Ang pamagat ng episode natin for tonight is money reading, mga kapiksi, para ngayong December para sa Libra, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung ating money manifesting technique or advice para sa inyo. Meron tayong choice. Even when money is scarce, avoid such statements as, I can't afford to buy this, or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So, ibig sabihin ng choice, mga kapiksi, yung choice of words nyo, yung mga salita na palagi nyong binibitawan, mga kapiksi, on a daily basis. Natatanim yan sa ating subconscious mind, and nagiging program natin siya, no? And kung ano yung mga salitang tinatanggap natin as totoo, it will be pushed out in our physical reality. Kaya nga tayo nag-encourage sa inyo guys na mag-affirm kayo ng positive para ma-override nyo or mapatungan yung mga negative na salita na palagi nyong sinasabi. So, yung mga example nito guys, yung mga madalas na sinasabi nyo, no? Ang hirap kumita ng pera, wala akong pera, maliit sahod ko, kapos na naman, palagi akong kinakapos, ang dami kong utang, di ba? So, alam na natin yon, no? Kung yan ang sitwasyon mo ngayon, katotohanan mo ngayon, alam mo na yan, okay? Kasi nangyayari na. Pero kapag paulit-ulit mo pa siyang sinasabi, lalo mo lang sinisemento, kumbaga, yung status ng buhay mo, na ganun ka, no? Mahirap ako, hirap kumita ng pera, palagi akong walang pera, palaging kapos, puro utang, ang mahal ng bilihin, mga ganyan-ganyan. So, again, no? It's your choice of words, mga kapiksi. Kasi yung mga salitang binibitawan nyo, again, natatanim siya sa inyong isip, guys. And kapag hindi yan na-filter and tinanggap yan ng inyong subconscious mind, it will be pushed out in your physical reality. So, anong gagawin, guys? Mag-affirm. Kaya kung nga kayo ina-advise palagi na mag-affirm, mga kapiksi, kahit hindi siya totoo ngayon, it doesn't feel, it's not right, or it's hindi yun yung sitwasyon mo ngayon, and it doesn't feel right. Pero if you persist, no, kapag paulit-ulit mo siya, parang ganito yan, mga kapiksi. Ayan, kukuha ko ng ballpen. Papakita ko sa inyo para maintindihan nyo yung ibig kong sabihin. For demonstration purposes. Kapag nag-affirm kayo ng isang beses, diba? So, itong ballpen, nag-affirm kayo isang beses. So, ayan yung affirmation nyo. Isang linya, isang guhit. Kapag ka nag-affirm kayo ng paulit-ulit, anong nangyayari? Guys, kumakapal, no? Kumakapal yung mga affirmations nyo hanggang sa yan na yung magti-take up ng space sa inyong utak, no? Hanggang sa ma-push out siya sa inyong physical reality. So, yan yung importance ng pag-affirm consistently, paulit-ulit, no? Yung isang linya, isang beses ka mag-affirm, napaka-insignificant kasi mababaw, 'di ba? Mababaw, hindi mo, parang wala lang siya, 'di ba? Kumbaga parang okay, nag-affirm ako, ayan. So, 'di ba? Parang ganyan lang. Pero kapag ka paulit-ulit kayo nag-affirm, guys, sinisemento nyo, no? Parang sinisemento nyo yan sa isip nyo, nagiging bold siya, and yan na yung mag-exist sa isip nyo, mga kapiksi. Sana naintindihan nyo, no? Ang swerte nyo, Libra, kasi sa inyo ko to na demo.
Pero yan yung reason kung ba't paulit-ulit ko sa inyong sinasabi na mag-affirm kayo hanggang sa ganito na katibay, ganito na kasementado yung mga affirmations sa isip nyo. Kumpara nyo dito na hindi nag-affirm or minsanan lang mag-affirm mga kapiksi, diba? Anong mas solid ito, diba guys? So yan yung mapupush out sa inyong physical reality. So swerte kayo guys kasi naturo ko sa inyo. Okay, so yeah, mag-affirm mga kapiksi, Libra, if you're watching this, swerte kayo kasi natutunan nyo yan sa akin. Anyway, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko siya, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine yung recommended ko mga kapiksi. May makikita kayong mga link sa description box guys. So, Libra, kayo ay nirepresent ng Queen of Swords. Ito yung ating money energy, guys. Latag natin yung spread nyo. By the way, sa mga hindi pa nakakanood ng ating 2026 kapalaran, guys, punta na kayo sa homepage, mga kapiksi. Nandun yung ating reading, guys. So, ito guys, this is both negative and positive. Although medyo malakas yung negative, mga kapiksi, especially sa mga negosyante. Kasi yung iba sa inyo guys, maaari kayo magkaroon ng problema sa mga business nyo, sa mga negosyo nyo, mga kapiksi. Itong problema nito guys, I'm sensing na mas applicable to dun sa mga may negosyo na meron kayong business partner. Yung mga may kasosyo guys, no? Kung may kasosyo kayo sa negosyo, mga kapiksi, maaaring pwedeng mag-collapse yung business nyo or pwedeng hindi kayo magkasundo ng business partner mo, pwedeng hindi kayo parehas ng goals or parehas ng vision pagdating sa business. So, in short guys, medyo nagkakaroon kayo ng frustration sa mga kasosyo nyo and maaaring maging dahilan yon ng pwedeng failure ng business nyo, mga kapiksi. It's either mag-quit siya or mag-quit ka or mag-quit yung business guys kasi medyo nagka-clash na kayo ng person na to, mga kapiksi. Yeah, so pwedeng ganon guys yung mangyari sa mga may kasosyo. This is more on may kasosyo na business, nararamdaman ko na may kasosyo. O kaya naman guys, kung wala kayong kasosyo, let's say ikaw lang yung may-ari, na ikaw lang yung business owner, pero pwedeng nagkakaroon ka ng problema sa mga suppliers mo o kaya sa mga shipment, no? Yung nag-handle ng shipping mo, kung nag-online order ka, ganyan. So, mga ganon. Pero, this is more on problema sa negosyo, guys, for some of you. Okay? Alright. On the positive side naman, eto guys, on the positive side, may mga magandang balita naman na dadating for some of you pagdating sa kaperahan, no? And yung iba sa inyo, if meron kayong mga money problems, actually, tinutulungan ka ng pamilya mo para malampasan yung mga money problems mo. So, kunwari, bumagsak yung business mo, yung family mo, sila yung number one na tutulong sa'yo para makaahon ka and makarecover ka dun sa failure mo sa business, guys. Okay? And for some of you, eto guys, for some of you, I'm sensing na maaaring merong travel, pwedeng business travel o kaya mag-travel kayo for work, mangibang bansa, ganyan, mag-abroad for some of you. And yung iba sa inyo guys, yun talaga yung destiny mo
kumbaga, kung matagal mo nang pinag-iisipan mag-abroad, yun talaga yung destiny mo. Kaya matutuloy talaga yan for you mga kapiksi, okay? So, meron kasing iba na parang napipilitan lang mag-abroad. Pero yung iba talagang, kumbaga parang nakatadhana talaga silang mag-abroad mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below guys, no, sa mga nagbabalak mag-abroad, that's a good sign para sa inyo, para matuloy yung mga pag-abroad nyo. So i-mind nyo na yan, trabaho sa abroad, itong mga good news na to, itong mga tulong guys. So what else, ito may mga opportunities pa mga ayan no, so ito na pumapasok na yung mga magagandang energy. Yeah, so ito guys, may mga opportunities na dadating, mga bagong opportunities, mga bagong transaction, mga bagong offer guys, no, na maaaring magdala ng more blessings para sa inyo. Ito guys, I'm also sensing na kung magsara man yung negosyo nyo mga kapiksi, parang meron ka pang other sources of income, no, so baka may mga side hustles ka, o kaya naman baka may ibang business ka pa, or baka naman meron kang trabaho, freelancing, ganyan, na parang mashift yung focus mo doon, okay, and yun, mapapaunlad mo, and ibibless ka lalo ni universe kapag ka, parang feeling ko mas mas strong ka kapag ka mag-isa ka, pag independent ka kapiksi, okay? Sa mga freelancers guys, nakikita natin na dumadami, more clients, more projects, no, yung iba sa inyo guys, at saka nakakaramdam din ako dito ng increase, no, pag sinabi increase, dagdag, taas, no, so pwedeng mas mataas yung rate na bigay sa'yo ng client, mas mataas yung contract, mas mataas yung bayad, mga ganon guys, okay? So yes, and that's a blessing para sa inyo mga kapiksi, and for some of you parang ito'y magdadala ng punong-puno ng kasiyahan para sa inyo, itong mga blessings na to Libra, okay? So i-main nyo na yung mga blessings, mga transaction, itong mga new opportunities guys, mataas, no, yung sinabi ko nga, pagtaas, increase, no. So, i-main nyo na sa comment section, and comment down below Libra if feeling nyo naka-resonate kayo. Bunot lang tayo ng additional message guys. So, we have the meander or minder energy. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, sorry. Ibig sabihin nito guys, very smooth lang, very suabe. Even if meron kayong mga problema, kasi for some of you may mga problema talaga, pero you can handle it very smoothly, no? Parang payapa pa rin, kalmado pa rin, tahimik pa rin mga kapiksi, kaya nyo siyang i-handle ng maayos, kaya malalampasan nyo rin itong mga problema na to. Plus, sabi ko nga may mga blessings din, so parang nababalanse lang din niya yung inyong pamumuhay, Libra, okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na you cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light. Kaya nagkakaroon ng balance, no? Sometimes kailangan natin yung mga negative experiences na yun para ma-appreciate natin yung mga blessings, okay? And then of course, kailangan natin ma-appreciate yung blessings para alam natin kung gaano kahirap kapag nawala siya sa atin, diba? So, yeah. Comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys, no? And i-mind nyo na lahat ng mga magaganda. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you all next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.